Isang mapayapang araw sa iyo, kaibigan. Welcome sa Living Gospel Ministry, saan tayo po ay mag-share ng Word of God. Dahil ito ang nais ng Panginoon na ibahagi natin sa lahat ng tao ang magandang balita ng ating Panginoon. Sa pong verse ang ating pong basahin. Basahin po natin ang John 3:36. He that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Basahin po natin sa Tagalog. John 3:36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay ng walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. So, sa verse po na ito, ating pong makikita sa John 3:36 ay isang mahalagang talata sa Ebanghelyo po ni Juan. Ito po ay sumasailalim sa pinakamalalim na esensya ng pananampalataya at daan patungo sa buhay na walang hanggan. Sinabi nga po dito na ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Ito po ay simple at malalim na implikasyon at nagbibigay ng liwanag sa kalikasan po ng kaligtasan. Ngayon po ating pong tingnan po yung the giver of life. Number one po yung essence of faith. So, kailangan po itong pananampalataya. Napakahalaga. Basahin po natin ang Hebrew 11:6. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. So, kailangan po yung ating faith, kasi hindi po nalulugod ang Diyos sa mga walang pananampalataya. Mahalaga po yung pananampalataya po natin. At meron pong dalawang uri ng faith, ng pananampalataya. Number one, had belief sa kaisipan, acknowledge the historical, yung mga ito po ay naniniwala siya sa mga nadidinig niya, napag-aralan niya. Ito yung mga pinaniniwalaan niya, mga historical belief. From the head. At yung pangalawa po yung heart belief. So, ito yung nais ng Panginoon na magkaroon tayo. Yung heart belief. To act on His faith. Galing sa puso yung ating pananalig sa Panginoon. At basahin po natin ang isang verse po sa Bible. Sabi po sa 1 John 5:13, sinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. So, sabi isinulat ito para matiyak po natin na
tayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan. So, so kung ikaw ay nananampalataya sa anak ng Diyos, tinitiyak ng Bible na meron kang buhay na walang hanggan. So, pangalawa po na ating po makikita ay ang necessity of obedience. Kailangan yung pagsunod po natin makita na ginagawa natin, sinusunod natin ang kanyang kalooban. Pero ang pagsunod po, ang obedience is sumusunod tayo hindi para maligtas. Hindi yun ang magliligtas sa atin, ang ating pagsunod. Yun po yung resulta na tayo po ay niligtas na o nakamit na natin ang kaligtasan. Dahil ligtas ka na, gagawa ka na ngayon ng mabuti. Susunod ka na ngayon sa kalooban ng Diyos. Basahin po natin ang Exodus 15:26. Sabi po dito, ang sinasabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at ang mga tuntunin, hindi ko ipararanas sa inyo ang alin man sa mga sakit na pinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. So sabi niya, buong puso ninyo akong susundin. So, kailangan yung pagsunod po natin ay totoo na gusto nating sumunod sa kalooban ng Diyos. Dahil ito nga po ay isa sa dapat makita sa atin na tayo ay lumalakad sa nais ng Panginoon sa ating buhay. Pangatlo po na ating makikita, yung warning of disobedience. Sa verse po nito, yung pangatlo po natin makikita, yung warning of disobedience. Babala sa mga hindi sumusunod, tumatanggi, hindi naniniwala sa salita ng Diyos, kay Jesus. So, basahin po natin po yung isang verse sa Bible, sa Jeremiah 7:24. Ngunit hindi sila sumunod, ayaw nilang makinig sa akin. Sa halip, ginawa nila ang bawat maibigan at lalo pa silang nagpakasama sa halip na magpakabuti. So, ito yung makikita natin sa mga disobedience. Ayaw nilang makinig sa salita ng Diyos. Ginagawa nila ang gusto nila, maibigan. At lalo pa silang nagpapakasama sa halip na gumawa ng mabuti. So, meron pong babala. Binabalalaan po tayo. Kung tayo ay patuloy na magdi-disobey, sabi po doon sa ating verse kanina, hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sa halip, mananatili sa atin o sa Kanya ang puot ng Diyos. Mararanasan mo yung galit at puot ng Diyos. Kung patuloy tayo na mag-disobey sa mga salita ng Diyos at maging kay Jesus. So, ang ating pong makikita dito, ito po ang malinaw na mensahe po. Ang buhay na walang hanggan ay isang regalo na inaalok ng Diyos sa lahat ng tao sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak na si Jesucristo. Ang pananampalatayang ito ay isang magandang relasyon na nakikita sa pagsunod sa kanyang mga aral. At ito po yung hamon sa atin sa araw na ito. Tatanggapin mo ba ang regalo ng Panginoon, yung buhay ni walang hanggan, o tatanggihan mo
you will accept or reject the gift of God, yung eternal life na 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 nasa Panginoon. So yung tatanggap ng regalo ay magtatamo po ng buhay na walang hanggan. Subalit yung tatanggi sa regalo ng Diyos ay ang landas po niya ay hiwalay sa Diyos o mahihiwalay siya sa Panginoon. So, kaibigan, dalawa lang ang sinasabi po dito. Accept or reject. Tanggapin or tanggihan. So, nasa iyo yan kung ano yung conviction ng Diyos sa buhay mo. Kung patuloy tayo na susunod or magiging disobedience pa tayo. O patitigasin natin ang ating puso. Hindi tayo naniniwala sa Bible. Ang Diyos, mahal po tayo ng Panginoon. Nais niya tayo na magkaroon ng kaligtasan. Sabi nga, life giver. Nasa Kanya ang tunay na buhay. So, kung ito ang ninanais mo kapatid sa umagang ito, pwede kitang anyayahan sa isang maikling panalangin. At ang panalangin ito, tandaan mo, ay hindi makapagliligtas. Pero magiging gabay mo siya sa paglapit mo sa Panginoon. Kasi personal yung pagtawag sa atin ng Diyos. Ikaw at ako, o ikaw at ang Diyos ang nag-uusap. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan, aminin mo na nagkasala ka, nais mo na magbago, nais mo magbalik loob sa Diyos. So, hinahamon kita sa oras na ito. Kung ito ang nais mo, tayo ay manalangin sa umagang ito. Hallelujah. Tayo manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa labis mong pagmamahal sa akin. Lumalapit po ako at inaamin ko ako'y makasalanan. Humingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng nagawa ko. Salamat po sa inyong pagkamatay sa krus upang bayaran ang lahat ng aking kasalanan. Mula ngayon, ako ay sumasampalataya sa iyo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap ko ang iyong kaloob na buhay na walang hanggan at sinusuko ko ang buhay ko. Tulungan mo akong sumunod sa kalooban mo at maging kalugod-lugod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking dalangin. Amen and amen. So, kaibigan, kapatid, kung sumunod ka sa maikling panalangin, angkinin mo yung kaligtasan na pinagkakaloob ng Diyos, yung buhay niya walang hanggan. Si Jesus ay nananahan na sa iyo. At tinitiyak niya na meron kang buhay na walang hanggan. Ikaw na nananalig sumasampalataya sa anak ng Diyos, kay Jesus Christ. So magpatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon. At hanggang dito lamang. Ako po si Pastor Jeff. God bless you and to God be the glory.